Posibleng mahigit 15 pesos kada litro ang maging taas presyo sa diesel habang lagpas 7 pesos sa gasolina sa pagtataya ng oil industry sources. Bunsod yan ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Sabi ng gobyerno, hindi naman yan isang bagsakan at handa raw silang magbigay ng subsidy sa public transport sector, mga mangingisda at magsasaka. Sa datos naman ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers, halos 2,000 na ang humiling na makabalik ng Pilipinas. May report si Joseph Moro. Wala ng preno ang pagmahal ng petrolyo sa susunod na linggo, sabi ng oil industry sources sa GMA Integrated News. Posibleng tumaas ng lampas 15 pesos ang kada litro ng diesel, mahigit 7 pesos naman sa gasolina. Batay pa lamang yan sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo, kaya posible pang madagdagan o mabawasan. Hintayin na lang talaga ang end of this week or Monday to be precise. Mahirap po mag-preempt tayo ngayon, malalabas sa media, matataranta ang tao. Okay. At the minimum gusto natin hindi makamitigate tayo sa price increase. Pagsisiguro ng pamahalaan, hindi naman daw isang bagsakan ang mararanasang taas presyo sa produktong petrolyo ng mga motorista kahit pa tumaas ang presyo niyan sa world market. May iba't iba rin na ayuda ang nakahanda ang pamahalaan. Sa ilalim ng train law, otomatikong sinususpende ang excise tax o buwis na ipinapataw sa mga produktong petrolyo kapag tumuntong sa average na $80 ang kada bariles ng krudo sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Kahapon, nasa $145 na ang kada bariles ng diesel at aabot na sa $100 ang kada bariles ng gasolina. Ang Kongreso gusto nang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para amyendahan ang batas at agarang suspindihin ang excise tax. Sa ngayon, nasa 10 piso kada litro ang ipinapataw ng excise tax sa premium at unleaded gasoline, 6 pesos naman sa diesel. Ang nakambang big-time oil price hike epekto pa rin ang tumitinding gera sa pagitan ng Amerika at Israel kontra Iran. Nadadamay na rin sa gulo ang mga grupong kakampi ng Iran gaya ng Hezbollah na nakabase sa Lebanon. Hindi tuloy mapanatag ang mga Pilipino roon gaya ng domestic helper na si Glenda. Mapapahiyaw po kayo kasi sa lakas po ng impact. Yumayanig dito, mga 2 beses po, minuto lang po ang pagitan. Malayo man sa kanila ang tinatarget na pasabugan, dinig, ramdam at amoy pa rin daw nila ang nakakasulasok na usok. Sa isang punto ng pagvivido ni Glenda, tila mga pagputok ng mga baril na ang naririnig. Yung mga kapatid ko, pinapauwi na ako. Hindi rin kami makakaano dito dahil ganyan nga ang sitwasyon. Sabi ko po, dito sa place ko, okay naman, malayo naman. Alam nyo naman po, mahirap din po ang buhay sa atin. 26 sa mahigit 14,000 Pilipino nagtatrabaho sa Lebanon ang nagsabing gusto nang umuwi sa Pilipinas. Sa ngayon, may mga nagbukas ng airspace bagamat limitado pa rin gaya sa Dubai. Kaya't nakauwi na kanina ang halos 300 Pilipinong naipit doon. Ang mga labi naman ng Pinay caregiver na si Marian Velasquez de Vera hindi pa rin maihahatid sa bansa dahil sarado pa rin ang Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, Israel. Rest assured, the effort continues to look out for those who remain. We are finding ways. Yung airspace still rather limited when it comes to Dubai. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.